Sa isang nakakagulat na balita, bago pa nakipagdeal ang mga teroristang Hamas sa pamunuan ni Netanyahu nitong buwan ng Enero, ay naglabas muna ang grupo ng isang nakakaakit na mga pahayag para siguradong makipagsundo ang Israel sa ceasefire. Dahil ayon sa ating nakuhang mga impormasyon, ay maglalabas umano ang organisasyon ng 34 na mga bihag nito kapag sumang-ayon lang si punong ministro Netanyahu sa tigil putukan na ang 34 na mga bihag na ito ang unang papakawalan ng Hamas basta't ihinto ng Israeli Defense Forces ang mga pambobomba nito sa mga lungsod ng Gaza at aalisin ng Israel ang maraming mga ground unit na nakapalibot sa iba't ibang bayan at syudad ng rehiyon. Matapos makipagsundo ang pamahalaan ni Netanyahu sa mga terorista, ay tila nag-iba ang ihip ng hangin, kung saan pagkaalis lang ng mga militar ng IDF sa Gaza ay binago na naman ng mga alagad ni Khamenei ang kanilang mga salaysay at sinabi nito sa Tel Aviv na 3 bihag na lang ang kanilang papakawalan alinsunod sa pinag-usapan ng kilusan na talagang prenesure ng mga traidor na ito si Netanyahu upang palayain ang mga Palestinian na ikinulong ng IDF na taliwas sa unang sinabi ng Hamas na ilalabas nito ang 34 na mga Israeli basta't ihinto lang ng IDF ang mga airstrike nito sa Gaza. Dahil dito, nagsagawa ang militar ng malalimang investigasyon sa mga Israelitang kinidnap ng mga militante at napag-alaman nila na ang 34 na mga pangalan na una sanang papakawalan ng Hamas ay tinudas na pala ng grupo bago pa ang mga ito nakipag-deal sa gobyerno ng Tel Aviv na mas lalo lang nilang ginalit ang mga Zionista dahil sa walang kwentang kausap ang mga salot na ito na ngayon ay sinabi na naman ng Hamas na ilalabas nila ang iba pang mga bihag ngayong darating na Sabado. Subalit hindi ito nagbigay ng eksaktong bilang kung ilang mga hostages ang papalayain ng kilusan na tila sila pa ang dapat masunod sa pinagkasunduang tigil putukan na ito. Pero sa tingin ko, may malaking plano rin si Prime Minister Netanyahu para sa mga militanteng ito na malamang na kukunin muna nito ang lahat ng mga hostage bago ito bumalik sa malawakang digmaan na siguradong ibagsak talaga ng todo ng Air Force sa mga lungga ng kalaban ang mga malalakas na mga air-to-ground missile upang magtanda ang mga ito, lalo na ang pagpapasikat ng grupo sa kanilang lakas na malayo pa umano sa tuluyang pagkawasak ang organisasyon na kahit basura na nga ang mga lungsod ng Gaza ay patuloy pa rin ang pagiging hambog ng kilusan na gusto ata nilang i-wipe out muna ng Israel ang kanilang nasasakupang rehiyon bago pa aminin ng grupo na hindi talaga nila kaya ang lakas ng mga Israelita. Pero parang may malaking pasabog ang mga alagad ng Iran dahil matapos makipagpalitan ang mga militante ng bilanggo ay agad na nag-rebuild ang grupo at nag-parade pa ang mga ito bilang pagpapakita umano sa kanilang kabayanihan na ang hindi alam ng marami ay sinadya talaga ng Hamas ang pagsang-ayon nila sa ceasefire para muli silang makalabas mula sa kanilang mga pinagtataguang mga tunnel at para makagalaw din sila ng mabilis upang kumuha ng maraming mga armas at iba pang mga high-power na mga bomba sa Iran dahil ito lang ang tanging paraan para muling maitayo ang nawasak nilang grupo na talagang pinagplanuhan ng organisasyon ang tigil putukan na ito upang makaganti sila sa mga pambobomba ng IDF na kung magsagawa man ang mga mandirigma ng Hamas ng mga pambobomba sa Israel ay malamang nakasama na nito ang iba pang mga terorista sa Middle East para siguradong mawawasak talaga nila ang bansa ng mga Zionista na kung sakaling mangyari ito ay kasama ng Hamas ang grupong Hezbollah, pati na ang mga militanteng Houthis na nag-insayo na ng todo para durugin umano ang Tel Aviv at ang kanilang pinuno na si Khamenei na nagpasikat na sa mga bombang ibabagsak umano nito sa balwarte ni Netanyahu dahil sa totoo lang ay matagal nang gustong i-wipe out ng Iran ang Israel dahil sa ito umano ang tanging dahilan ng digmaan sa gitnang silangan. Kung patuloy naguguluhin ng mga proxy ni Ayatollah ang mga Israeli, ay patuloy din itong lalaban upang ipagtanggol ang mga mamamayan nito na kahit maliit lang ang kanilang bansa ay kaya nilang lumaban ng harap-harapan upang ipakita sa mundo na hindi basihan ang pagiging maliit ang populasyon, kundi nakadepende ito sa determinasyon at tapang na talaga namang pinatunayan na rin ito ng Israel ng maraming beses dahil sa palagi na lang silang inuunahan at binobomba ng mga bansang nakapalibot sa kanila na wala rin silang magawa kundi ang harapin ang mga agresyon na ito ng kalaban. Kapag pumalpak ang ceasefire at hindi ilabas ng Hamas ang maraming mga bihag,
ay magiging impyerno talaga ang Gaza dahil sa nagbitaw na ng matinding babala si Netanyahu nitong mga nakalipas na araw na kapag pinaasa lang nila ang Tel Aviv sa wala, ay hindi nakasalanan pa ng mga Israelita kung lalawak pa ang digmaan sa mga lungsod ng Gaza dahil sila na mismo ang gagawa ng paraan upang puwersahang kunin ang mga hostage na malamang na magpapakawala ito ng maraming mga bomba para iligpit ang mga nakasibilyang terorista na magreresulta pa sa pagtaas ng bilang ng mga Palestinian na tatawid sa kabilang buhay na isa sa kinakatakutan ng Health Ministry ng Palestine. Hindi rin natin masisi na sumang-ayon si Punong Ministro Netanyahu sa tigil putukan na ito dahil sa gusto lang naman niyang maiuwi ng ligtas ang mga binihag ng grupo. Pero kung patuloy silang lulukuhin ng mga ito at sa darating na Sabado ay maglalabas lang ang mga militanteng Hamas ng 4 na bihag, ay nakakainis na ang ganitong klaseng laro ng organisasyon na parang gusto talaga nilang lusawin pa ng todo ang rehiyon ng Gaza bago pa nito tuluyang pakawalan ang maraming mga hostage. Habang ang tigil putukan ay nagbibigay ng pansamantalang pagpapawalang bisa sa digmaan, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang internasyonal na mga taga-Masid ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa tibay nito dahil alam na nila ang ugali ng mga terorista na kaya siguro unti-unti nilang nilalabas ang mga bihag ay nagpaplano pa ang mga ito ng magandang demand pamalit sa mga bilanggo na ang demand na ito ay posibleng magpapagalit pa sa mga Israelita na maging sanhi sa pagbalik ng tunggalian sa rehiyon. Habang tinatahak ng magkabilang panig ang kasalukuyang ceasefire, ang United Nations ay mahigpit na nanunood at umaasa para sa isang pangmatagalang resolusyon na magbibigay prioridad sa kapayapaan at katatagan ng Middle East na matagal nang nabahiran ng karahasan. Ang mga darating na linggo ay magiging mahalaga sa pagtukoy kung ang tigil putukan na ito ay humantong sa maayos na pag-uusap at pagwawakas sa labanan o kung ang mga tensyon ay muling sumiklab pa na magreresulta sa matinding kaguluhan sa gitnang silangan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpalabas ng Hamas ng isang nakakaakit na mga pahayag tungkol umano sa pagpalaya nito sa 34 na mga bihag kapag itinigil ng Israel ang mga pambobomba nito sa Gaza na ang 34 pala na mga Israeli ay tinudas na pala nila bago pa ang mga ito nakipag-deal sa Israel tungkol sa tigil putukan? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.